Ito na nga mga kababayan, maklakpakan po natin ang Senado. Bakit ho kanyo? Mukhang sabi nga mukhang ayaw na ng mga senador. Yun! Sinabi ko naman kasi sa inyo di ba? Tama tayo mga Duterte supporter. Your voice matters. Dito to, alam nyo mga kababayan, isang bagay ang masasabi ko sa inyo, narinig kayo ng mga senador. Narinig tayo ng mga senador. Pati mga congressman, narinig tayo. Dahil sa nakaraang eleksyon, tayo po ay napakinggan na ng mga senador at ng mga kongresista. Yung palakpakan. Mukhang tagilid na ho talaga at ayaw na ng mga senador itong ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Woot woo! What, wala tayong impeach na gano'n, ano? Woot woo! Di ba ho? So, bakit ko nasabi? Kasi meron ngayong kumakalat na resolusyon. Linawin nga natin, ano ba yung resolusyon na yan? Yung resolusyon na yan, kung saan ay sinasabi, tigil na yung katarantaduhan nyo. Yung katarantaduhan ninyo, itigil nyo na. Wala naman matutunguhan yan. Ulitin nun natin, ilagay natin lagi sa konteksto. Remember, the impeachment is a political process. Ang impeachment ay hindi ho nagbibigay ng kahit na anong guilt sa isang tao o nagpapatunay na isang tao ay guilty na may ginawa siyang masama. Wala. Ang impeachment ay definitely it's just a political exercise. Ano ibig sabihin nito? Sino ba ang mas madami? Yun lang ho yun. Sino mas maraming ayaw? Kay VP Sara Duterte. Yun Wala nang iba. So, bullshit po yung mga sinasabi ng mga iba dyan na kesyo, hindi, guilty. Inan nyo? Anong guilty? Hindi kung talagang interesado kayo sa punyetang confidential funds na yan. Bakit hindi nyo punahin ng presidente na napakataas napakataas po ng kanyang confidential funds? Di ba? Yun ang dyan ang masasabi nating isang malaking kahipokrituhan. Yung sabihin mo, hindi, bakit ang si Vice President, yung confidential fund, ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo, ulul. Bakit kanyo? Napakarami yung napakadaming ahensya ng gobyerno na mas mataas pa ang confidential funds kesa ho kay VP Sara Duterte. Bakit isa lang ang ginigipit nyo? It's because, again, it's a political exercise. It's a political yang impeachment na yan. Gusto nyo lang matanggal si VP Sara Duterte at para hindi makatakbo sa 2028. Alam ninyong kulelat kayong lahat. Alam mo, eto mapapansin mo dito, tila suko na ho ito mga congressman Yung mga congressman na katulad ni Romualdez, kita nyo naman kahapon, pinakita natin, di ba? Sa video natin, panoorin nyo yun kung hindi nyo napanood. Tila ho lumambot na si Romualdez. Bakit? Kasi, mantakin mo naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. Naipamigay na lahat. And yet, yung kanyang presidential survey, napakababa niya. Sino na ngayon interesado? Walang iba kung hindi yung mga Pinklawan. Bakit? Nakakita sila ng hope kuno kay Ontiveros. Akala naman nila, anak ko, may matindi tayong pasabog dyan kay Ontiveros. Pero wag muna ngayon. Sa tamang panahon, sasabog yan. Susuplak yan sa mukha ni Ontiveros. Akala kasi nila, kaya tingnan nyo, may ingay ngayon yung mga Pinklawan, Dilawan at yung mga komunista. Bakit to? Alam naman natin sa kasaysayan, ang mga dilaw ay nakikipagkuntsabahan sa mga komunista. At alam naman po natin, sabi nga ni Ka Eric ba yun? Si Ka Eric ba nagsabi nun na itong kay Ontiveros, yung kanyang akbayan ay mga komunistang hilaw. Sabi ni Ka Eric yan. Sila ay yung quote-unquote breakaway group ng mga komunista
Pero pareho lang ho sila ng tono. Alam mo nila Kaya nga sila magkakasama sila ngayon para bagang iisa yung tono nila, di ba? Iisa yung tono nila at tila makikita ninyo na feeling nila may hope si Ontiveros o si Leni Robredo sa 2028. Sino ho ba ang nangunguna? Si VP Sara Duterte. Kasunod na yung si Ontiveros o kaya ay si Leni Robredo ba yun? O si Ontiveros man, di ba? Ay si Leni. So, ibig sabihin po mga kababayan, talagang gusto nilang, alam mo yun, gusto nilang mawala sa labanan, sa race, sa 2028 si VP Sara Duterte. Alam mo, eto simple lang ito Kasi lagi ko naririnig tong statement o argumento na panagutin si VP Sara Duterte. Ulul. Ito. Gago! Kung gusto ninyong panagutin si VP Sara Duterte sa quote-unquote accusation ninyo, bakit di kayo magsampa ng kaso sa korte? Hindi po immune ang VP Baka akala ninyo kaya hindi sila kaya impeachable yan kasi immune yan. Hindi immune ang Vice President sa kaso. Ang talagang immune lang dyan ay ang Presidente. Remember, the immunity of the President, the real reason or the spirit of the law of immunity ng Presidente ay para hindi siya maistorbo sa paninilbihan sa bayan. Yun po ang rason kung bakit ini-immune ang Presidente. Ang Vice President, hindi ho immune yan. So kung talagang seryoso sila sa panagutin natin si VP Sara Duterte, ba't di kayo magsampa ng kaso? Kasi yung impeachment, it's not panagutin. Impeachment is just a political process so that that person will never run again o cannot run again sa darating na eleksyon. So that's the only reason of the impeachment. And I will show you that it is really political in nature. Kaya nga, mga kababayan, yung mga naririnig nyo diyang mga nag-iingay, yan yung mga by blood, talaga namang pinklawan. O liberal. Minded people. Yan yung mga kasama ni pangalan nun, yung presidenteng komunista rin sa Amerika. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Baka maano pa yung natin. Di ba? Panoorin mo natin itong balitang ito dahil tila wala na. Parang goodbye. Gusto ko tuloy kumanta bigla. Kasi alam mo, pagka mga ganyan gusto kong kumakanta kanta natin ng chotomate. Kanta natin ng malupit na malupit yan. Okay. Goodbye. It's time for you to go. Pambira ka banat ba yung bangit ng busis mo? Ayop ka. Sorry naman. Kayo naman, makaano naman kayo. Ito na, play na natin tong balitang to Umiikot na sa Senado ang resolusyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan. Go, Bato. Palakpakan kay Bato. Ikaw talaga ang matikas. Pagka ganyan ginagawa mo, matikas ka. Si Mean Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na The word is draft. Okay? Draft. Ano ibig sabihin ng draft? Draft. Hindi pa po ito naipapasa. Ika nga. Okay? Draft pa lang. Ibig sabihin, drawing board pa lang sila. Nasa drawing board pa lang. dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga. So, ito yan Ito muna. Ilagay na natin ito sa foundation. Okay? The reason why sinasabing hindi na dapat tumuloy ang impeachment, it's because hindi pwedeng from the 19th Congress na impeachment ay tatawid ng 20th Congress. Kaya nga galit na galit sila kay Chis Escudero kasi dinelay daw ng 1 week. I think 1 week 2 ginawang 11. Siguro more than 1 week. Okay? So, mga 9 days to be particular. 2. Kaya lang kasi siyempre, sa kalendaryo ng may pasok sa Senado, more or less 1 week yan. Okay?
So ibig pong sabihin, bawal na. Sinisisi nila si Cheese dahil dinelay daw. Kasi as if naman, kung sakaling nag-convince sila nung 2, may matatapos pa ba, kahit gawin mong 2 yan, may matatapos pa ba, pakikinggan pa lahat. Di ba? Napaka-imposible na matapos yan sa 19 Congress na magpapalit na po. Di ba? Magpapalit na po kasi stop na sa 20, tapos na. So, ibig mong sabihin, it's just a matter of days. Parang gusto nilang paspasin yung impeachment. Nagigets nyo? Kaya sila nagagalit kay Escudero. Kasi nga, kaya nga kapon, nag-trending si Escudero eh. Kasi sinasabi nila, dinidelay mo para talaga hindi umabot. So, the mere fact na nagre-reklamo kayo kay Escudero na dinelay niya. Kasi alam ninyo, questionable ang paglipat from the 19th Congress to the 20th Congress. Nagigets ninyo? Ang simple, galit na galit kayo kay Escudero dahil idinelay niya. Bakit kayo magagalit kung alam nyo naman pala pwedeng bitbitin from the 19th to the 20th Congress? Kasi alam ninyo, with all your legal minds, alam ninyong hindi talaga pwedeng bitbitin from the 19th Congress to the 20th Congress. Kaya nagagalit kayo kasi dinelay ni Cheese. So tama yung argumento dito sa draft. Nagigets ninyo? Kasi kayo nga nagre-react eh. Yung mga dilawan dyan, mga pinklawan eh. Tsaka mga lintik na mga NPA na yan eh. Nagre-react. Bakit? Kasi nga alam ninyo, hindi pwede from the 19th to the 20th Congress. Ngayon, naghahanap na lang kayo ng palusot na hindi pwede yan kasi hindi naman yan yung legal process. Which is, sorry, sorry. O hindi naman yan yung, hindi pala legal process, yung law, yung making laws. Kasi sinasabi nila, yung mga titigil lang o yung hindi na pwedeng yung ano lang, yung paggawa ng batas, pero ito yung impeachment daw, tutuloy daw dapat. Kung tutuloy pala, ba't nagalit kay Escudero? So, alam ninyo talaga. Bang may ganyang resolusyon, ayon kay Senator Amy Marcos, totoo. At nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Maliraw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Sagot pa nga niya ng tanungin, pero makalipas lang ilang oras, umamin Nagtotroll to si Bato eh. Meron ba? Pero umamin din. Kasi ang kukulit ng mga media eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kakulit. Totoo, ang ulit. Pakuulit-ulit. Para kayong mga jowang ewan. din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Si Senator Bongo naman na Kinat yun ah. Hindi yun. Hindi yun ang sagot niya. Sumagot siya ng oo eh. bahagi ng Duterte Bloc, sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Cheese Escudero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Tila Malinaw po yun. Kasi hindi pa fina-file. So tama din yung sagot ni Escudero. As of now, scrap of paper yan. Ano sa English nun? Draft. Hindi kasi scrap of paper lang yan. Ginagawa pa yan, dinadraft pa yan. So yung lumabas sa media ngayon, na atat itong mga media,
na-impeach si VP Sara Duterte, yan po ay draft pa lang. Kasi nga, hindi pa na-file. Antayin nyo kasi, ba't ba atat na atat kayo? Ito mga media na ito, atat na atat matanggal si VP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon eh. Meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Pero hindi ganyan yung pagkasabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran nyo ako noon eh. Baka mamaya patayan nyo ako ng mikropono at ikat niyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon. Kaya atat na atat kayo matanggal sa posisyon at hindi matuloy si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga media na yan, takot yan. Bakit? Mawawalan sila ng trabaho. Malaki kinikita ng mga bayarang media eh. Tanong nyo kay Kaano. Hindi ko na sabihin, ha? Ayoko na magsalita. Tanong mo. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Malaki pera ninyo dyan pag kayo nakaposisyon. Kaya nga nalugi yung mga nagsialisan no sa isang network kasi napasara. Bakit? Ang daming violation. Di ba? Ay, sus! Ito na raw ang pinangangambahan ng ilang kongresista para hindi matuloy ang impeachment trial. Mula raw nang iurong ang schedule sa presentation ng articles of impeachment, may naaamoy na silang iba. Oo, naaboy niyo yung mga mababantot ninyong mga singit. Muntig ako na masabing ano. Magagalit na naman yung iba dyan. Ang bastos ng bunganga mo, banat ba ya? Nangangamoy. Yan ang pinakamalapit sa inyo, yung mga pagmamayari nyo eh. Yan ang naaamoy nyo. Something fishy, no? Talaga, amoy fish. Gago! Malansang isda. Naamoy nyo. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino. The plenary is not supreme. The people are supreme. Umakyat ka na sa bundok. Sinong people ba yan? New peoples ba yan? Supreme daw ang ang people. Sino kaya yun? Yung mga kasama nyo sa bundok? Yung ba Supreme? Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Senate President Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Yun talaga yun eh. Actually, let me correct you, Chis Escudero. Hindi mga kongresista ang nasasanay ng diktahan ang Senado. Kung hindi ang mga komunista. Yan po ang nasasanay ng diktahan ang gobyernong ito. Kasi itong mga lintik na komunista na ito ay sila ay patuloy na sumasawsaw at nasa loob na ng gobyernong ito. This is the masasabi nating first time na sobrang naging makapangyarihan ng mga komunistang ito. Itong panahon ni Marcos. Alam mo, kaya nga ako, nawalan ako ng respeto doon sa mga vlogger na dati. Galit na galit sa mga makakaliwa, sa mga komunista. Galit na galit kayo nun. Nung panahon na magkasama pa ang Marcos Duterte. Ngayon, kinakampihan na ninyo porket magkaaway na ang Marcos at Duterte. Hindi ba kayo nakukonsensya na kinakampihan ninyo ang mga komunista? Hindi ho tama yan, mga kababayan kong mga vlogger dyan. Kahit na
nagkapera kayo ng limpak-limpak na salapi. Dahil nga naman, ang laki ng pera ng Kamara eh. Hindi nyo dapat kasi ito mga komunista na ito, mga supporter ito ng mga NPA eh. CPP, NPA, NDF po yan eh. At mga mamamatay tao po ito mga NPA. Terorista nga yan eh, di ba? And yet, kinakampihan ninyo. Hindi mo ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Ay, sasabihin sa inyo ng anak nyo, Tay, o nay, yung kinakampihan mo, mga mamamatay tao ng mga NPA yan, mga terorista yan. Ba't mo kinakampihan? Hindi ba kayo nahihiya? Pinapalamon yung mga anak ninyo galing sa gobyernong suportado etong mga komunista na ito. Hindi ba kayo nakukonsensya? O talagang natapalan na kayo ng pera? Di ba? Yun po eh. Sa tingin ko, yan ang nangyayari ngayon eh. Ganyan din ang tingin ni VP Sara kay Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. Oh, hindi naman siya natatakot. Nagdadala lang siya ng baso. Iba yon, mga ladies and gentlemen, ibahin natin yon. Hindi po natatakot si Escudero sa mga kongresista, kay VP Sara Duterte, pero nagdadala lang siya ng baso. Champagne glass naman yon. At sigurado ako mamahalin niya champagne na yan. Ano pa man, handa raw ang bise na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ito. Pakita natin, ha. Ito. Pakita natin po itong buong interview ni kay Bato. Natatawa ako kasi yung mga media dito talagang atat na atat para mga asong ulul na paulit-ulit yung tanong. Di ba? Para bagang talagang interesado silang ma-impeach si VP Sara Duterte. Talagang pinupush nila si Bato. Buti na lang to si Bato. Kahit hindi abogado, matikas sumagot eh. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Joanne yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung legislative staff nyo? Ayun si ma'am. Ayun ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Alinaw niya, no? Galing sa office ko. Di ba kanina yung dun sa interview, kinat? Sinabi niya, galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano pong Basahin na lang yung resolution. Oo nga, paulit-ulit. Tumungo na nga siya eh. Bakit po? Basahin nyo lang yung resolusyon. Asan na ba yung lintik na resolusyon na yan? Ba't di kanyo... Nakatanggap naman kayo naman na nagpakalat niyan sa media. Bakit di nyo basahin? Tinatanong nyo pa. Understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment case kahit walang trial? Kahit hindi na mag-trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung whereas. Nandun lang lahat. Basahin nyo kasi. Di ba kayo marunong basa? Tanong kayo ng tanong kung ano yung dahilan. Ayan na nga sinasabi niya na Naandun na nga whereas eh. Andun na nga yung dahilan kung bakit hindi dapat matuloy ang impeachment. Bakit di nyo binabasa? Gusto nyo pang edikta sa inyo? Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo? Abay, paulit-ulit. Magagalit niya si Claire Castro. Paulit-ulit. Ano ba? Paulit-ulit. Bingi. Ano po yung mga Sabi na nga oo, ilang beses na sinabing oo kasamahan ninyo? Meron kong tatanungan, kasama, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipa-file nyo po. Hindi. Gagawin ko pambalot ng pastillas.
Ipapail niyo po? Hindi, gumawa lang ako. Gusto ko lang. Trip ko lang. Sumulat. Trip ko lang talaga sumulat. Ano ko pagkatas ko isulatin, papirmahin yung mga senador, itatapong ko. O kaya ipapaskil ko, ipapalaminate ko, ipapaskil ko sa kwarto ko, ganun. Inang tanong yan. Ipapail niyo po ba? Anak ng weteng na tanong, oo. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Baka kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Bali, ilan po pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So pag nakita ko tatlo yun, tatlong draft yun. Hindi ko lang masabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? Una. O sa inyo, original yung inyo, Una sir. yung akin. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iwas ako kung saan galingan ha. Akala nyo. Pero ilan po Kala nyo, ha? Ako nga una alam mo yung tanong parang minsan pang tanga lang, ano? Di ko tuloy hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasabi mga journalist daw mas matalino sa vlogger. Minsan hindi na nila magets yung paulit-ulit na lang yung nabigyan nyo na? Ng printed. Na printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni VP Sara na meron kayong ganung draft? Hindi siguro. Hindi. Ewan ko lang kung pumutok pa ito ngayon, di ba? Lumabas na yan mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siyang pakialam dito. Galing lang sa akin. Possible, Sen, Monday next week, ipa-file? Meron bang gusto mag-input kung hindi ngayon, baka next week. So, ibig sabihin, mga kababayan, marami yung draft. Ibig sabihin, marami silang nais na itigil na tong kalokohang na impeachment na ito. Kaya nga, ang parang sinasabi ni Bato dito, tingnan natin, baka pwede nating pag-isahin na lang. Di ba? Drop mo, drop ko, drop nyo. Di pagsama-samahin na yan. Tapos, kung ano man yung sinabi mo dyan, argumento mo, ano man yun dyan, isama natin dito. Tapos, i-file natin. Para yun ang sinasabi ni Bato dito. Ngayong araw din. Hopefully, kayo sana, kung natapos na yung mga ina-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na makakagather kayo ng support sa police? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, iyahain niyo So, yun na importante doon para saan ba yung ano na yan? Yun na nga sinasabi ni Bato. Whether makakuha siya ng suporta from the other senators, ang importante na sabi niya, ito ako ayaw ko to kasi kalokohan ito, kasi ganito to, ganito. Ayun. Yun ang dahilan niya. Ngayon, bahala na lang talaga yung mga senador kung sila po ba ay ganun din ang pananaw. Diba? Iyahain niyo sa floor yung reso niyo. Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sabi ni Senator Coco nung nabasa niya, parang incorrect yun daw. Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aming legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang pigilan yung impeachment trial? Ayan na naman yung tanong. Sir, ba't kanyo kailangan pigilan yung impeachment? Tangina, ako nasasagot. Basahin nyo yung draft. Nandun ang lahat ng dahilan kung bakit hindi dapat ituloy ang impeachment. Puta shit. Nakakairita na ha. Paulit-ulit na lang yung tanong. Ano ba?
Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo. Ba't di nyo kasi basahin? Tanong kayo ng tanong. Leche. Tanong ng tanong, hindi na lang basahin eh. Yung laman ng resolution. Kasi makita nyo kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Nandun lahat. Thank you, sir. Sir, ang intention nyo po, hindi na maitago, kundi i-present dito formally on the floor yung resolution. Sabi talaga, once married dyan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa nakalagay, wala man na nakalagay doon, introduce by? Wala man na nakalagay na author, sino man nag-introduce ang resolution? Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce pag may final draft na. Kasi draft pa lang. Pero kayo magiging main author nun, sir? Correct. So sino na yung initially nag-express ng intention to support the resolution? Marami na. Ilan, sir? Marami na. So hintayin ko na lang kung... May numbers na po guys. May number na. Pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. Ako, may number na daw siya. Numbers naman is from 0 to 24. Di ba? Basta may number ako. 0 to 24. So sir, confident Naku. kayo na ma-adapt? Tinatanong kasi kung may number kung may support na daw ba. Kaya sinasabi ngayon niya, hindi may number ako. Ilan yun? 0 to 24, bahala na kayo mag-decide. Ang kulit kasi di ba? Antayin nyo na nga lang. Kasi pagka na yan, di ba may resolusyon, may draft. Nandun na, nakapirma na. Masyado kayo excited. Para bagang gusto nyo malaman, ano ba? Susundin ba? Marami ba talaga senador na ayaw na sa katarantaduhan nito? Itutuloy impeachment. Atat na atat kayo eh. Nyeta naman kakaano ha? Yan sus, Ginoo. Tuloy. As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue or this particular situation, I made the stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day? Monday. So, meron siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. So based on prompted by the manifestation? Yes. Bali na consult niyo na rin po ito kay SP? Or pinaalam? Ewan ko kung nabigyan si SP ng soft copy. Basta ako, binigyan ko lang kung sinong gusto humingi, bigyan ko. Sino po mga gusto? Sino yung humingi, sir? Ano ko na sabihin? Oo nga naman, ba't ba kayo atat na atat? Atat na atat kayo eh. Basta. Yun na yun. Bihira kayo, masyado kayong atat na atat eh. Parang bagang gusto nyo talaga matuloy yung impeachment eh. Bakit? Sabi ba yan ng amo ninyong mga may-ari ng mga network? Nagsabi na po si Jinggoy, si SG. Pero sabi ko sa kutya. Kinonfirm niya. Pero hindi pa siya. Kailangan pa ko ba nung tanungin kung binigyan ko ng soft copy si Aimee. Kailangan pa niya ko tanungin. Robin. Sabi ni Aimee, nakita na niya, nabasa niya. Oo, meron siya. At saka maraming inputs, kaya hindi lang isang draft, maraming draft. Kaya pinapinalize Yun. Pwede po sa position po ninyo, pwedeng i-dismiss yung impeachment complaint kahit walang trial yung Senate as an impeachment court. Basta, tingnan lang yung laman ng resolution. Basta, ba't di kasi nyo tingnan? Ulit-ulit yung tanong nung isa dyan, ha? Hindi mo sinasabi na hindi itakil. Paano mag-dismiss kung hindi mo itakil yung articles of impeachment, di ba? So sir, nandito na under consideration na din siya. Pero sir, di po ba kayo confident na sa mga lawyers ni Vice President? Grabe yung tanong nung isa. Hindi ba kayo confident sa mga lawyer ni
Alam mo, dito mo malalaman talaga kung sino ang may alam sa at walang alam sa korte. Dapat dito mga kasuhan para malaman niya kung paano yung proseso. Alam mo, sa korte, 'di ba? Meron tayong iba't ibang klaseng motion, 'di ba? Ano 'yun? Kunwari ikaw na demanda ka, blah blah blah. Meron kang motion to change venue, meron kang motion to quash. Marami kang motion na isasubmit bilang ikaw inaakusa. But it doesn't mean hindi ka confident doon sa abogado mo. Kaya mo sinasubmit yan yung mga paraan, mga legal ways para, alam mo yun, kasi questionin mo ang lahat ng bagay. Maraming motion yan. So ganito yung ginagawa ni Bato ngayon, di ba? Siya at least tapat. Hindi siya yung paligoy-ligoy na, hindi, let's be fair. Wala ganoon. Kaya ako humanga dito kay Bato this time. Gusto ko yung ganyan yung may paninindigan. Kung mabatikos siya, wala siyang pakialam. Basta nga sabi niya nga whether makakuha ako ng support o walang support, I made a stand. Yun ang gusto natin dyan. Diba? Yan yung sinasabi natin Gusto natin yung ganyan, hindi yung napakaraming namamangka ka sa dalawang Hindi, alam nyo, importante malaman natin yan. Kasi may mga ganyan talaga na na alam mo yon. Mabuti na yan. At least, alam natin kung saan talaga ito si Bato. Talagang, hindi, basta ako. Ito, sinabi ko. Ayoko yan. Hindi tama yan. Kasi, hindi yan tama. Yan po ay mali. Di ba? Maganda po yun. Di ba? Tuloy. Confident ako. Sobrang confident ako. So, ba't kailangan Bakit kailangan pa po i-dismiss? Why not let impeachment trial to Proceed. Sabi ko nga, yung time ang pinag-usapan. O saan tayo kukuha ng time? Sige. Sige. Sinabi ni SP yung itatakil yan. June 11. After June 11, pag 12, meron pa ba kaming 20th Congress? Kaya 20th Congress. May position dyan sa pagtawid is imposible. Based on my readings, based on my research, and based on the legal opinions coming from experts, yun ang binabasehan ko. Mukhang malabo makakatawid. Yung pinabanggit nyo na unfinished. Ang mga malabo, walang jurisdiction ang 28th Congress to act on impeachment na pinahil sa 19th Congress. At kung ano man pinagsimula ng 19th Congress, it's not binding sa 28th Congress. Yon. Hopefully, today, kung makaya. Pero kung hindi, next. Sa sobrang kulit ng mga media, yan, sinagot na ni Bato. Ano ba yung mga dahilan? Ayan na, binabanggit na niya. Yung paulit-ulit na sinasabi na hindi nga pwede dahil nga from the 19th to the 20th Congress, wala ng jurisdiction. Yun yung mga malilinaw Di sana, paulit-ulit pa kayo. Ulit pa ulit. Tanong niyo ulit. Sir, bakit niyo ayaw maning Sir, ano niyo mas niyo? Ulit-ulit Nakaka-irita itong mga media na ito. Atat na atat talaga. Ipa-file niyo po, please. Sorry, sir. Ipa-file ko kung naayos na yun. Tatanong na naman, ipa-file. Ano to? Gagawin pambalot ng lumpia? Pambalot ng shawarma? Ulit-ulit na lang Di ba? Pambihira kayo, Tuloy. May mga saktong number na sa pumirma. Ano yung latest info niyo, sir? Ilan na yun nakapirma? Secret. Basta more than one. More than one. Ikaw yung one. A number. The numbers from 0 to 24. Ayun. Palakpakan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pa
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang